Good morning po mga kaibigan, mga kapatid, at kasama sa pananampalataya. Pati na rin sa mga walang pananampalataya. Nandito po kayong bumalik, nag-vlog para po sa inyo at tunay na kaligtasan upang hindi kayo mapahamak. Ako nga pala si John, taga Barangay Makagtas. Hindi po ako pastor. Ako po isang mananampalataya na direkta sa Diyos at nagsasabi ng katotohanan at nag-guide sa inyo upang sa kaligtasan na buhay na walang hanggan. Sabi ng Mateo 25 verse 41, si Satanas ay nagsisikap na isama ang marami sa impyerno hanggat kaya niya. Bakit sinasabi ko sa inyo ito? Lahat ay ginagawa ni Satanas. Nagsisikap siya upang maisama ang marami sa atin. Ano po yun? Halimbawa, gumagawa siya ng mga gadget, mga larong hindi kaaya-aya ng mananampalataya, gaya ng email, gaya ng mga gaming, mga online gaming, sabong, whatever, mga sugal. Yung po ang ginagawa ni Satanas upang tayong malinlang at makalimutan natin ang pananampalataya sa Diyos. Para talagang papatunayan na siya nga ang ginagawa niyang lahat para may masa impyerno ka o mapaimpyerno ka. Sinasabi dito, Pahayag 19 verse 20. Pinapahayag ng Biblia na ito'y isang lawa ng apoy, nagliliyab na asupre. Hindi lang basta lawa, kundi palang uling o asupre na nagliliyab na walang kamatayan. Dito tayo susunugin pag magpatuloy tayo sa ating mga masamang gawain at hindi tayo kumilala sa Diyos. Ang sabi sa Pahayag 14 verse 11, ito'y lugar para sa mga nangamatay sa mga kasalanan. Sila'y sinasabi ng Biblia at ang usok ng kanilang paghihirap ay pumapailan lang, magpakailan at kailanman, at sila'y ay walang kapanghingahan sa araw ni gabi. Ibig sabihin sa impyerno pala ay walang kapahingahan. Kung nagpapahinga ka dito, natutulog ka, tamad ka sa trabaho. Mag-iingat ka, boy. Sir, ma'am, pastor, pare. Puro pera lang ang iniisip niyo. Dapat lagi maging totoo po tayo. Ang katawan lupa natin ay babalik sa lupa, tandaan nyo yan. Pero ang espiritu, ang banal na espiritu na nananahan sa atin ay babalik sa Diyos. Kung makakabalik ka nga. Nagpapatuloy ka sa paglalasing, drug, bababae, pagnanakaw, masamang gawain, tapos sasabihin maliligtas ka, kalokohan. Huwag mong gagawin ng iyong sarili, maging totoong tao ka. Ang pera ay hindi wala pong kaligtasan, kayamanan na nagbibigay ng kasamaan. Pagkawatak-watak sa magkakapatid, magkakaibigan, pamilya, pagpapatayan ng dahil sa mga lupang hindi naman sa atin at mawawala rin. Sino pa ang nakikinabang sa lahat ng ginagawa nating kasakiman? Pagnanakaw, babae, pangalunya, pangapid at lahat ng kasamaan sa lupang ito. Hindi ba ang dyablo? Hindi mo talaga na ba ninyo naunawaan? Sabi nga sa Mateo 25 verse 41, si Satanas ay nagsisikap na isama ang marami sa impyerno. Nagsisikap, ibig sabihin ginagawa niya lahat para maisama tayo. Sino ba ang magpapasama? Sino ba sila? At ano ba talaga kanilang mga ginagawa?
Ito, pakinggan nyo. Isa ulo nyo, isa puso nyo, at huwag nyong gagawin. Ito ang mga bawal na karumal-dumal sa Diyos at ipapahayag ko sa inyo. Dapat hindi lang ito ninyo tanggalin sa isang araw, kundi lahat ng inyong gawain mag-ingat kayo at huwag nyo itong gagawin. Ano ba ito? Ito po siya. Pahayag 21 verse 8. Pahayag 21 verse 8. Kung may panahon ka, magbasa ka ng Bible para malaman mo. Ang langit ay sarado sa mga matatakutin. Bakit sarado ang langit sa mga matatakutin? Ang sinasabi kasi ng matatakutin, takot siya mamatay. Takot siya. Hindi, takot siya. Bakit? Kasi mahilig siyang mangalunya. Kasi mahilig siyang magnakaw. At gumawa ng kasamaan. At tamad siya. Takot siya. Bakit? Marami siyang kayamanan. Ayaw niyang iiwan ang kanyang kayamanan. Pero mamamatay din tayo lahat eh. Kaya unahin natin ng Diyos. Mahalin natin siya. Huwag tayong matakot na mamatay ang katawang lupang ito dahil babalik din ito sa lupa. Ang sabi dito, di sumasampalataya. Takot ka na nga, hindi ka pa nananampalataya sa Diyos. Yung pananampalataya po ay direkta po yun. Nakipag-usap ka sa Panginoon. Nakipag-usap ka sa Kanya. Hearty, isip, hindi puro bunganga, hindi pakitang tao, at pagyayabang. Magbibigay sa pare, ligtas ka na. Wala pong kaligtasan yun. Ang kaligtasan ay ikaw rin ang magdadala nito. Ang kapahamakan ay ikaw rin ang magdadala nito. Ito po ang mga bawal. Ang langit ay sarado sa mga natakutin, di sumasampalataya, kasuklam-suklam, mamamatay tao, mapag-apid, mangkukulam, pati mga gumagamit ng droga. Hoy, mahiya naman kayo mga adik. Kung sino man ang sumusuporta sa mga adik, sinasabi dito, hindi po sila maliligtas. Pastor ka man, pari ka man, pag pinagtatanggol mo ang masama, hindi ka po totoong pari, hindi ka po totoong pastor, kundi ikaw ay isang bula ang propeta. Ginagamit mo ang Biblia para magkumita, para mapatunayan, makontrol mo ang tao, at sasabihin, nagsusot ka ng mga gandang damit, kaya-aya, para ano? Para mapaniwala ang mga tao sa iyong kalokohan. Hindi kailangan maging pastor, maging pari, para magturo sa Diyos, para kumita ng pera. Ang totoong mananampalataya at nagtuturo sa lahat ay hindi nagpapabayad, kundi nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Gumagamit ng droga, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at lahat ng mga sinungaling. Yan po mga bawal. Ang bawal po nating gawin, sarado po ang langit sa matatakutin, di sumasampalataya, kasuklam-suklam, mamamatay tao, mapag-apid, mangkukulam, pati mga gumagamit ng droga, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ano ba itong mga Diyos-Diyosan na to? Ito po yung nagpapanggap na Diyos sila. Sila po ay anak ng Diyos. At mga mayayaman na gustong sila ang sambahin. Huwag po tayo maniwala dyan. At mga sinungaling, yung mga bunganga ninyo, yung dila ninyo, kayang sumunog ng buong barangay at buong mundo. Kaya mag-ingat kayo at huwag kayo laging magsasalita ng walang katuturan. Ako nga si John Patrick Harogon at nagsasabi, ang buhay ay para sa Diyos lamang.